So, yun po, good morning. Welcome back to my channel. At ngayong araw po na ito, dumating na si Ate Sheila. I mean, ano na siya, magaling na. Magsimula na ulit kami mag-therapy. Sa ngayon, mag-exercise muna kami sa labas. Pagkatapos nun, mag-stretching kami dito sa loob. Medyo makulimlim pa lang, hindi ko alam kung makakalakad kami sa labas. Kasi parang uulan eh. Actually, may bagyo po. Wala nga pasok ng mga bata ngayon. Si Chancellor, walang pasok. Pero sa ngayon, hindi pa naman umuulan, kaya lang makulimlim ang panahon. Kaya, samantalahin namin kung sakaling makakapaglakad kami. Kung hindi naman, dito lang talaga kami sa loob ng garahe mag-exercise. Samahan niyo po kami. Hello. Yun. Ngayon na lang ulit kami exercise, nakapag video pala. Kasi, dalawang araw na may sakit si Ate Sheila, hindi siya nakapasok. Tapos kahapon naman is Wednesday. Ay, Thursday pala kahapon, ano? Nung Wednesday naman, hindi pa siya malakas. Kaya hindi talaga pwedeng mag-exercise na kasama siya. Meron akong mga exercise pero hindi naka-video. So ngayon, medyo maganda na yung kondisyon ni Ate Sheila. Kaya yan, nakapag-video na kami. Nakapagsimula na kami ng exercise. Kaya lang kanina, hindi kasi na-record yung exercise kanina. Kaya, ngayon, balak sana namin lumabas, naka-prepare na ako, bigla namang umambon. Bigla umulan, ayan. Hindi na naman kami makapaglakad sa labas. Kaya ang mangyayari is, dito na lang talaga kami muna sa garahe. Tsaka, mag-i-stretching na lang kami mamaya sa loob. Ayun po. Record natin. Sabi natin Sheila, mag-ahit daw ako dahil haggard na ako eh. Para daw bumata ako ng 2 taon. Sa mga stroke survivor din po na katulad ko, magandang pang-ahit po ito. Ganito, magandang pang-ahit. Dahil safe siya. Kahit di mo gumamit ng blade. Kaya mo mag-ahit pag-isa. Kasi po, kahit na mga stroke tayo, panatilihin pa rin nating nag-groom ng sarili natin. Para hindi naman tayo magmukhang kawawa. Kasi ano nga tayo eh. Mga disabled na nga tayo. Pababayaan pa natin yung sarili natin. Tumubo yung mga bigote natin, balbas. Masyado ng haggard. Magmumukha na tayong kawawa sa paningin ng ibang tao. Kaya kahit na po ganito tayo na meron tayong disability, siguruhin natin sa sarili natin na hindi tayo magmukhang kawawa. Hindi tayo magmukhang pulubi. Kaya ngayon, kung yung mga stroke survivor dyan na kailangan na gusto mag-ahit, ganito po ang bilihin ninyo. Kasi yung ganito, napaka-safe po talaga nito. Kahit ikaw lang ang sa sarili mo, pwede mong gamitin nang walang ibang tutulong. Di battery lang po yan. Di battery. Di ko lang alam kung magkano to sa Pilipinas. Pero kasi ito, pinadala ng asawa ko. Galing sa ibang bansa. Ayun po.
Ngayon, wala nang binuhat. Wala nang balbas. Meron pa konti. Hindi ko po kami pwede maglakad sa labas, umuulan. Kaya hanggang dito na ako sa loob ng garahe. Nagpa-practice po ako maglakad dito ng walang tungkod. Actually, meron pa rin akong hawak pero hindi ko masyadong ginagamit. Sinusubukan kong maglakad ng hindi siya ano, binababa. Kaya lang kasi madalas yung sahig. Kaya nakaalalay lang ako. Binubuli ako ni Ate Sheila. Oh. Ayun. Bumata siya na ilang taon. Tsaka yung weights. Bumata ka ng ilang taon. Dati na akong bata. Wala pa bumata. Ilang araw po may sakit si Ate Sheila kaya hindi kami nakapaggawa ng video. Ngayon lang siya gumaling kaya eto na ulit kami. May kabit na naman yung arm brace. Balak sana namin lumakad. Kaya lang umulan. Eh lalo si Ate Sheila galing nga sa sakit, hindi pwedeng maulan. Kaya hindi na muna kami umalis. Yan. Ayos. Bakit? Na? Wala pa sa Daniel? Wala. Halika, pasok. Hindi, ito alalay ko to eh. Para hindi ka na napapagod na maalala Ay, sa wow. Kasi pag binitawan ko, tapos sunod ka sa akin, siyempre, pati ka ako pag samantalang ito, pag na-out balance ako, itukod ko lang siya eh. Ganito po ang ginagawa kong paglakad ng walang tukod. Actually, hawak ko lang siya, hindi ko siya itinutukod. Just in case na ma-out balance ako, eh, madali ko siyang itutukod na ganyan.
Siguro sa ano, okey na din ito pang ano, simula. Sa katagalan naman siguro unti-unti na rin ako makakalakad ng hindi ko na hawak. Opo. Ang bilis mangawit ng pako. Ang bilis mapagod. Bagay may pabigat na kasi. Try natin po kaya wala. Ha? Try natin wala. 'Wag, okey lang 'yan. Ah, Kanina 'di ba nakaano ako na walang pabigat. Okey lang 'yan. Minsan nga kahit sa loob ng bahay nakaganyan ako, eh. Kahit sa loob ng bahay, punta ka ng CR, ganyan ginagawa ko. Hindi ko tinutukod 'to. Hawak ko lang siya. Pina-practice ko kasi talaga na maglakad ng walang ganito. Sa ngayon kasi yung tingnan mo yung taas ng pako baba pa. bumaba siya dati. Dati, hindi po siya ganyan, di ba? Mm, Dati mataas na siyang makbang. Ngayon, bumaba na siya ulit. mm. Matigil tayo, eh. Dati, tignan mo po, nasasadsad mo Kaya siya. nga, eh. Dati naiangat ko na ng maayos yan, eh. Bumabalik siya sa dati. Na mababa, sadsad siya, tsaka ganun lang siya. Mm, Dati, ganun na siya, eh. kaya nga, eh. Kaya mo mag-push up, no? Ha? Push up. Push up? Ganito lang. Kaya mo? Kaya ko, kaya lang nga, Ay, hindi, with, tungkod. tungkod lang, Apo. tutumba ako. Kaya ako humahawak dun sa gate pagka nag-push up kasi tutumba ako 'pag gano'n, eh. Hawak ka sa'kin. Pero aanuhin mo ako diyan sa likod. Diyan ka sa likod. Para kung matumba man ako, eh, ano. Doon po tayo, harap tayo doon. Saan? Doon. Wait lang po, wait lang po. Batang-bata. Push up. Hindi kaya. Hindi talaga kaya. Dito kaya ko, eh, sa gate. Dito po kaya.